Bago ako magsimula doon sa gusto kong i-share sa inyo sa content ko na 'to, may gusto lang akong linawin 'no. Ah, Kasi doon sa huli kong content 'no, na kung saan, yung latest nabanggit ko doon yung mga senaryo 'no, base doon sa mga, nabasa natin, napanood natin, ah, yung aking mga sinasabi 'no. Katulad ng lagi kong pinapaulit-ulit sa lahat ng content ko, ayaw natin na magpakalat ng fake news, 'no? So, lahat ng sinabi ko nakabase 'yun sa mga pangyayaring nakita na natin, napanood, nabasa, at napanood sa ibang mga, social media influencer or content creator. At, binibigyan ko lang ng sarili kong opinyon base sa mga, napanood at nabasa natin ngayon. And, tulad ng sinasabi ko, lagi po nating titimbangin, magkaroon po tayo ng critical thinking, no? Hindi po tayo dapat basta-basta nagpapadala sa ating emotions. Alam niyo naman po yung stance ko dito sa ginagawa kong content. I'm more of, sabihin na nating favor kay Tatay Digong, no? Because of what is happening, and I admire the guy doon sa kanyang ginawa, lalong-lalo na sa war on drugs. I'm very vocal on that because of mga nakita ko, mga na nangyari during his administration. And tulad ng sinasabi ko, ang droga sa Pilipinas ay talamak. So during his time, the war of on drugs na ginawa niya, I really admire that, no? Saludo ako doon. But kailangan pa rin po nating timbangin yung mga informations at I might say na evidence na nakikita natin. Kasi doon sa huli kong content, may mga nagko-comment, no, na hindi pabor sa mga sinasabi ko, which is it's fine, no? Kasi yun naman ang hinihikayat ko sa inyo, eh. Express what you feel even in the comment section and prove to me, no, na mali yung sinasabi ko. But you will just comment irrelevant or just to insult me, it doesn't affect me at all, no? As long as wala kayong maipaliwanag sa akin, no? Explain to me your side for saying na mali yung mga sinabi ko, no? But I still respect kung ano man yung sinasabi niyo. Ito lang is para lang maliwanagan tayo, eh. Kasi ayokong mabansagan ako na fake news maker, no? So even if it does not really siding to Tatay Digong, it doesn't mean uh, against ako, no? I'm just showing you uh, relevant information that might help us, no, to come up with our own decision. Kung tama ba, mali ba yung napanood mo, or tama or mali ba yung naging decision mo sa pagsasabing siya ito ang mali, BBM ang mali, or DDS ang mali. No? So, please, okay, understand the context or yung nilalaman ng aking videos or content, para po maliwanagan tayo, no? And tulad ng sinasabi ko, paliwanagan niyo ako kahit sa comment section, kahit na i-message niyo ako. Yan din yung FB page ko, no? Si Tenshi06. Para po maliwanagan tayo pareho. Yun po yung purpose ko, no? And sa dinami-dami po kasi ng fake news maker, ayoko na pong dumagdag. No, ayoko na pong dumagdag. So, kaya gusto kong maging nililinaw ko lang, no? Nililinaw ko lang po 'yun. And katulad ngayon, meron na naman tayong bibigyan ng reactions. And itong si Dean Chase pala yung FB page nitong bibigyan natin reaction ngayon. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po.
para maging aware kayo sa mga upcoming content ko. And tulad ng sinasabi ko, if you have something that can support yung mga sinasabi ninyo, please, no, share it in our comment section and correct me kung may mali man po sa sinasabi ko. Sa totoo lang po tayo, no, para mas maging malinaw sa atin yung mga pangyayari. Nagsasabi tayo ng nagsasabi na fake news maker ang BBM, maraming mga gumagawa lang ng mga kwento para lang mapag-usapan sila at maging viral sila, wag na po natin gayahin kung totoong ganun man ang ginagawa nila, no? Ang mahalaga sa atin dito, alam natin kung ano talaga yung totoo. And nakikita naman natin ngayon sa sitwasyon, sa gobyerno natin, kung ano talaga yung nangyayari. Di ba? Kasi sila-sila, hindi nagkakaintindihan eh. Di ba? Yung hindi lang pagsalin ng soldier, malaking dagok sa gobyerno yon. And now, with the Senate hearing kahapon, shows a lot that maybe a mistake is really committed. No? And so far, ako, yung pagta-turnover lang kay Digong sa ICC, napakalaking mali na nun. Sampal po kasi yun sa ating soberenya at sa judiciary system natin. So doon pa lang, may mali na talaga sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Balikan po natin itong gusto kong i-share sa inyo, no? na video ni Dean Chase at yung mga nasabi niya, which is really a big revelations. And one thing lang yung aking napansin, no? May mga statement siyang according, so may source person siya, may pinanggalingan, which is may ibang may nagkwento lang sa kanya. So ito po ang ating medyo bibigyan ng pagsusuri sa content na to. Lagi po tayong after sa evidence, dapat may supporting documents. Di ba? Yun naman yung lagi kong sinasabi. Para maging credible tayo sa ating mga sinasabi. Alright? So, umpisahan na po natin ang pakikinig dito kay Sir Dean Chase sa kanyang mga revelations about sa nangyari daw kay Madam First Lady. So medyo ipapass forward ko lang yung talagang part na kung saan may mga nasabi siya na kumbaga revealing na may importansya kasi yung first part nito talagang emotional siya, very emotional si Sir dito sa video niya na to. So yung first part ng kanyang video na yun medyo umiiyak talaga siya dahil sa frustrations na nangyayari, no? And kung kayo sir is frustrated, mas lalo kami dito sa Pilipinas dahil sa mga ginagawa ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno natin, kung paano nila binibigyan ng hindi magandang imahe ang Pilipinas, no? Lalo't gobyerno natin yung gumagawa ng mga bagay na mas lalong nagpapahirap sa mga Pilipino. So, allow me to play this video. I had to cut that off. I was starting to lose my shit, and I want to be as calm as possible, even though labag ang ulo. Let me recall what I read the best possible way I can. Someone in Nahitabo. As you know, I have received a lot of threats, messages, malicious messages from faceless profiles, from accounts that don't even have pictures. So, normal yan, sir. Kasi dun sa first video mo, na ako personally nakita ko, hindi maiiwasan, no? Hindi maiiwasan talaga yon and normal yan, di ba?
So, ingat na lang, sir. Ingat ka na lang and kung mga faceless yan, it's either troll, no? Gusto ka lang takutin. It's either mga, siyempre, supporters sigurado yan. Ang pwede ring mga gumagawa lang ng mga paninira sa'yo. Okay? And with regards doon sa nasabi niya, may nabasa siya. Okay? Ito lang napansin ko, no? If may nabasa talaga si Sir, sana pinakita niya kung saan niya nabasa. Kung may nabasa man siya, ha? And parang pinaka-supporting diba, documents niya. We after here evidences. No? Kailangan natin magpakita ng ebidensya. Dahil yun nga yung ayoko mangyari. Naging nagsishare tayo ng information na hindi tayo sigurado. Okay? So, maybe medyo bothered lang si Sir kaya hindi niya kaagad na pakita ang kanyang mga ebidensya or baka naman may napakita na siya in a separate video. So, let's hope na may ganun, no? May ganung mga ginawa si Sir para mas lalong maging credible yung mga isi-share niya. Kasi kung naalala ninyo yung kay Kuya Gado, eh talaga may video siya stating the time, date, kung kailan nangyari. So, yun yung naging basihan natin sa pagsasabi na, oops, mukhang nanduroon pa nga. Di ba? Dahil anong sabi ni Attorney Claire, nung March 10, nandirito na si First Lady. Di ba? But as we can see doon sa video ni Kuya Gado, nandun sila. Di ba? Party-party, nagkakainan. Don't even have posts or whatever. So I was like, I'm not scared at all. Why would I be scared of faceless profiles, right? However, akong family, yung sila nga, I have to be very careful nonetheless because we don't know what might happen. So I've been very careful this past few. Yes, that's the fallback na ginawa ni Sir. No? Madadama yung pamilya niya. Kung siya ay nasa USA, kung baga the chances na mapahamak siya is a bit slim compare dito sa Pilipinas. Dahil alam natin kung paano ang galawan dito sa Pilipinas. So, talagang and alam mo naman, yung mga ibang tao para makabawi, yung pamilya ang binabalikan. And I hope, no? Tama yan siya, pag-ingatin mo na lang yung mga pamilya mong nandirito. Okay? Yun yung naging fallback or negative side ng ginawang sasalita ni Sir ng para sa kanya ay katotohanan, no? So ingat talaga and others also para makaiwas kasi sa totoo lang talaga grabe ang politika sa atin. Grabe yung mga nangyayari actually ngayon na simula magkaisip ako about sa nangyayari sa gobyerno natin. Ito yung sa tingin ko, no, worst na nasaksihan ko sa buhay ko. So, ingat sir at sa pamilya mo. Ingat sir. Thank you so much for those people who said that they're going to include me in their prayers. Thank you so much. It actually helped a lot. And din ako magpataka, nag-connect sa public Wi-Fi's. I've been going out less this past few days. I only go out whenever I really need to go out. So the reason being is that I have acquired an information that is so big I don't even know what to do with it. There were names, a lot of names in the document. However, I truly believe that these people in the document are actually innocent because they actually narrated what had happened that day. Naku, sabi niya, no, narrated. So, doon maybe, no, yun yung mga kasama, no, ng ating First Lady. Maybe, maybe. I'm not too sure. And kasi automatic yun eh. Kung yung namayapang si Paulo ay part ng kanyang entourage, normal yun. No?
And doon sa video ni Kuya Gado, we are not sure if those celebrity or non-celebrity dito sa Pilipinas part ng kanyang entourage. Remember, MIFF yun. So Manila International Film Festival. It's about our nangyayari sa industriya ng ating entertainment. No? And those prominent celebrity na nakita natin doon sa video ni Kuya Gado, may content din po ako noon, no? Kung gusto niyo po makita kung sino-sino yung mga celebrity, so balikan niyo po 'yon, no? Dito rin sa latest ko, yung bago tong video na to, no? Yung kasunod nito, yun yung shinare ko na full 10 minutes video ni Kuya Gado. At sa last part nun, may mga makikita kayong celebrity. So, kung yung mga yun ay kasama, well, more or less, baka nanduron pa sila sa US, no? I'm not too sure because katulad ng sinasabi ni Sir Dean Chase, may mga nakuna ng informations or may mga in-interview, may nag-recant sila ng kanila, nagsabi sila, nagpaliwanag sila ng mga pangyayari doon based sa sinasabi ngayon ni Sir Dean, di ba? So, most probably, no? Doon yung baka nanduron pa sila. And yun nga, balikan nyo na lang po yung video before this. At makikita nyo kung sino pa yung mga prominent celebrities na nanduron. Na might, hindi ko sinasabing sila yun, na pwedeng kasama sa entourage ng ating First Lady. They're innocent. I'm 100% sure, but I can guarantee you one thing though. The last person seen, I'm trying to recall it, the last person seen with Paulo is your First Lady Lisa Marcos that night. She was the last person seen with him that night. Okay. So, si First Lady daw, yung huling nakitang kasama ang ating First Lady, no? Matatandaan ninyo doon sa video ni Kuya Gado, may sinasabi, no? Because I'm not sure also kasi hindi naman ako familiar kay Paulo Tantongco, no? Hindi ko po siya kilala talaga. Meron doon sa part ng video na Kuya Gado na may nagsasabi, no, na mga kaibigan din ni Kuya Gado na yung nasa kanyang left side, yun daw si Paulo, no? But kung susuriin yung picture na makikita, no, sa social media at yung tao na nasa kaliwa ni First Lady, may mga nagsasabing mukhang hindi siya yun. No, mukhang hindi siya yun. And yung report ng oras ng yaon ni Paulo coincide doon sa 7 hours difference, no? Nagbabase lang po ako doon sa mga information na meron ako. Okay? Nagbabase lang po ako para po maging realidad kung ano man yung mga sinishare ko sa inyo. Okay? Di ba sabi 7 hours difference bago na i-report. So, based dun sa report, 12:05 p.m. of the same day sa US, no, Saturday. Now, if you will count the time na sinabing nawalan ng buhay si Paulo at yung time na vlog ni Kuya Gado, yung sa Noybits or Noypits, no? Nagko-coincide, no? Yun yung pagkakaintindi ko kasi ang video ni Kuya Gado is 7 p.m. So kung bibilangin niyo yung 7 hours difference, makes sense, di ba? Makes sense. Pero according kay Sir Dean Chase, si First Lady yung huling nakasama. Di ba? Inulit ko, I'm just basing my conclusion or my analysis based on those evidence na nakuha ko or pinakita ko sa inyo. Di ba?
That's why I hope si Sir Dean ay magpakita ng ebidensya by showing us documents, videos if have, di ba? Para maging totoo po yung mga sinasabi. Hindi ko po sinasabi ha, kasi makikita nyo talaga emotional si Sir Dean. Hindi ko sinasabing fake news si Sir Dean ha, hindi po sa ganun. Kasi para maging emotional ka ba, ang galing mo magdrama, di po ba? Which is, I don't think na nagdadrama lang si Sir Dean. No? Yeah, I don't think so. But my concern is for us to be more credible sa mga sinasabi natin. Give us evidence. Maybe he will do it in a separate video kasi hindi ko alam kung anong state of mind niya nung nagawa niya to. Baka gusto niya lang talagang i-release, no? Kung ano man yung mga saloobin niya. That's why baka hindi niya na-include yung mga ebidensya na dapat niyang ipakita like ito sa pagsasabi niya na ang First Lady ang huling nakasama ni Paulo, no? Kung yung sa video ni Kuya Gado ay talagang si Paulo yun, then correct. Di ba? Correct yun. But what about the proclamation of his death, yung oras at saka yung araw? Di ba? So we need to consider those informations for us to be credible doon sa mga iisipin natin. Di ba? Yun po yung purpose ko. No? Kaya ako nag-share ng mga ganito para mas maintindihan natin. At para hindi tayo mabansagang fake news. No? Mahirap po matawag na fake news. Mapapatawag tayo sa kongreso. No? Mahirap po yun. No? Yung sa totoo lang po yun sa atin. So according to this person who recounted what happened. Yan. According to this person. So meron siyang pinagkunan ng source. Which means hindi siya directly involved. So, papasahan siya ng informations. So, kung papasahan siya ng information, dapat mayroong ebidensya. And I hope, no, meron talaga si Sir. Kasi napakalaking revelation ito. Dahil wala tayong nakikita eh. Actually, siya lang. At si Sir Gado. No? Si Kuya Gado, USA. Ang nagpapakita lang, the mainstream media and even the US. No? We don't hear much about this issue. So far, sila pa lang yung mga nakikita akong nagsasalita with regards to this incident, no? Right? So, the night prior, on a Friday evening, they already noticed that there was something wrong. This was after dinner, right? So, according to them, they had this gathering, and then they had this dinner, and then after that, they noticed that there was terribly wrong with Paulo. He was very shifty, di ko na may mutang ko, no? And then, murag gibaliwala ra nila. Pero, nagtaka yun siya, kining nasa dokumento nga gi-recount niyang nahitabo atong gabi una, na nagtaka yun siya, na nakuli something yun. Okay, now ito is quite different, no? Kasi, based sa explanation ni Sir Dean Chase, according doon sa nag-share sa kanya ng information, Friday pa lang, something is different na daw sa mga kinikilos ni Paulo. So kung ano yon, hindi rin na-elaborate. Yun yung magandang dapat ipaalam, no? Ano ang nangyari sa kanya sa nasirang Paulo? Ano ang nangyari sa kanya? Kasi Saturday 12 PM na i-report. So ano yung nangyari nung Friday? Dahil yun yung binabanggit ni Sir Dean na Friday pa lang they noticed something different, unusual. Okay? Doon sa namayapa. Mauto, nagka-commotion, nagsugod ang commotion around
4:45 to 5:15. Very exact, no? 4:45 to 5:15. Nagsugod ko ng commotion dito dito na nagkurog-kurog. Nagkurog-kurog ko, no? Kanang dili na nila control. So they try. Okay, doon sa mga, kasi hindi ko masyadong maintindihan yung Bisaya. Yung kurug-kurug, yun ba yung nanginig? No? Nanginig siya, parang ganun, chill, ganun ba yun? Nag-chill siya. So, correct, Tagalog na lang po. Hindi ko kasi alam kung ano ibig sabihin ng kurug-kurug eh. Yun nga, based sa parang na ano ko is, yun ba yung nag-chill siya, nanginig siya? Yun ba yun? Or he's about to magsi-seizure? Ganun ba? Okay. Please, paki-comment po. To contain the situation according to the document, according to what was recounted in the document. They tried to contain the situation. However, they really wanted to report that, what was happening there. Ganahan ko no kayo sila i-report. Pero gipugnan sila. Because they know what was going on. They know. Ano yung pugnan, no? Nagdalawang isip, natakot. Ay, yun, paki-translate din po yun. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin nun. No? Ulitin natin yung part na yun. Gusto nilang i-report pero gipugnan sila. In the document, they tried to contain the situation. However, they really wanted to report that, what was happening there. Ganahan ko no kayo sila i-report. Pero gipugnan sila. Yun, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, ha? Gusto nilang i-report, no? Pero parang may nagpipigil sa kanila. Another revelation nito na ano yun? Diba? Ano yung nagpigil sa kanila? It's because, kasi nga, sinasabi nila, yung namayapa is under on drugs. So, is it that the reason why hesitant silang i-report? No? Kasi yun yung nagiging kumakalat, no, na balita or chismis or marites, no? It involves drugs. And kaya hindi na-hold, no? Because they know what was going on. Mm-hmm. They know the reason behind ganun naging ato siya. Okay, naalala ko lang, yung sinabi niyang for something, I'm assuming Friday pa yon, ha? I'm assuming Friday pa yon kasi siyang nag-mention, Friday pa lang, they notice something. Di ba? They notice something and at around for something, doon nila nakitang nagkurug-kurug. No? So, I'm assuming na lahat ng mga senaryo na yon is nangyari ng Friday. Ha? Nangyari ng Friday. According to the document, allegedly, it was drugs. Mm-hmm. Okay. It's so hard to Kaya naging hesitant sila? It's so hard. Because they had time to save Paulo. They had more than 7 hours to save Paulo. Maharlika, I love you so much. I recounted everything. My first post, I recounted everything on what you said. Mm-hmm. But this is what truly happened according to what the information that I have gathered. So, mayroon na naman siyang according. Diba? So, hindi first hands hindi siya yung mismong nakakita ng document, hindi siya yung mismong nakwentuhan, hindi siya yung mismong naging saksi. Diba? So, according. So, mayroon siyang pinagkukunan ng informations. And that information is very vital dito sa sinasabi niya. Kaya, sir, no, kung meron po kayong ebidensya, may hawak kayo, it's either share it with your vloggers na mga kaibigan like Maharlika kasi nabanggit niya and we know Maharlika is really, di ba, furious sa mga nangyayaring ito ngayon and we know na si Maharlika is isa rin sa target, no, dahil sa mga expose niya, sa mga vlogs niya, sa mga live stream niya, di ba? So, if you really have that document, please, no, show us or give it to Maharlika para malaman talaga ng taong bayan. No? Hindi lang ng Pilipinas.
nakakahiya man dahil it involves yung asawa ng pinakamataas na leader sa bansa, we need to know the truth. Di ba? We need to know the truth. Para kung may magtanong man sa amin na foreigner, masasagot namin. Hindi kami masasabihan na, hindi namin pwedeng sabihin na, hindi ko alam. Ano ka? Wala kang concern sa bansa mo? Parang ganun eh. Para sa akin, ganun yun. That's why we need to know. We need to understand. Di ba? At para malaman natin kung talagang ang sinasabi na cover up ito, kaya nahuli, kaya pinadala sa ICC si Tatay Digong, then, di ba? We can say talagang napakagrabe ng ginagawang manipulation ng gobyerno natin. But as long as these are just according to someone or according to, we need to make sure na totoo. No? Tayong mga audience, tayong manunood. Okay? Mag-fact check po tayo para hindi po tayo mabansagang mga fake news. No? Yun po lagi kong papaulit-ulitin sa lahat ng content ko. We don't want to be part of those bloggers, viewers, trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon para lang maging viral, para lang kumita, no? Doon sa mga content creator. So they literally had almost 7 hours to save the poor guy from ODing. Can you imagine that? They had 7 hours, almost 7 hours to save the guy, but they didn't report it. So, kung gusto niyo pong mapanood yung buong detalye niyan, no? Akin, yun lang yung part na gusto kong bigyan ng aking sariling opinion. So, I hope, sir, no, talagang mapakita ninyo or mabigay ninyo sa kinauukulan or kung kanino man dapat mapunta yung mga informations na yan para po masabi natin, oh, eto ang totoo. Oh, mainstream or kung sino mga news agency, bakit hindi nyo to alam? How come these people knows it? And how come they acquire these informations? Di ba? Yun yung yun yung purpose. Kaya ako po ay talagang I need evidence para mas maging credible tayo. So, issue lang po tayo ha, walang personalan. Wala pong problema sa mga comment ninyo, even it's a negative, as long as, no, ma-prove ninyo na may punto kayo at mali yung sinasabi ko. Okay? Ayaw po natin maging fake news. Lagi po nating tatandaan yan. We need to have something na magsusupport sa mga sinasabi natin. Alright? So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.